naka-private school si Ethan. Sa doon is wala akong problema. More on matured kasi talaga ang mga bata. Ang daming reklamo ng iba daw ang behavior ni Ethan. Hi guys! Welcome again to our vlog. Good morning. So ito ay mag-aayos ako ng mga gamit ni Ethan papunta sa school. Babaunan ko siya ng vitamins and orange. And sobrang lamig na namin ngayon, guys. Tignan niyo yung weather. 6 degrees na. Kaya malamig talaga. Ethan, you need to finish your orange and your apple, ha? Para gumaling ka na. So, bago na pala yung baonan ni Ethan, guys. Binilan ko siya ng baonan na yung mag-i-stay yung init pag kumakain siya. Kasi ayaw niya kumain ng kanin pag malamig na yung pagkain niya. So, binilan ko siya. So, ito yung lagayan niya ng kanin at saka ulam. Maliit lang siya. Sakto lang sa kanya kasi di naman siya ganun kadami kumain. Nilalagyan ko siya ng hot water for like 5 minutes. Tapos, mamaya lalagyan ko na siya ng pagkain. And, nagsasaing pa ako. Sakto, mamaya matatapos yan. 8:30 na. Late ako na gising. Magluluto lang ako ng spam. So, ito is tira ko pa to nung last time. Hindi ko kasi inuubos kasi sayang hindi naman ako kumakain ng spam. So, tira ko ito. So, ito na lang lulutuin ko kasi favorite naman ni Ethan to. And, meron pandesal dito. Papakainin ko na siya ng breakfast. Kainin mo lahat to. Okay. And here is my baby. Good morning. Good morning. Anong gagawin sa school? Listen, tapos wash your hands, ha? Wash your hands properly sa school. Ano, nagluluto si Mami. Bakit andito ikaw? Oh, up. Slowly. Slowly. Nagpa-practice na talaga siyang maglakad. Na, hindi natatagal. Maglalakad na baby namin. Oo. Clap your hands. Messy hair. Okay. Let's fix your hair later, ha? Mag-iipit tayo ng hair. How about your mouth? Ayan na yung pang winter jacket niya, guys. Kailangan na kasi 6 degrees na. Sige na anak kasi mag-8:23 na. Bakit mo binabada? May sakit ang mga... There is baby sister. Ah! Hello! Hi guys! Hiwi. Ano? And there is mommy. Say hello. Hi! And say subscribe to the channel and click the like button. Support my mommy and our family vlog. And share to others. Ayan si Kuya. Si Kuya ay nakapang-winter na. It's fall na. Yeah. It's almost... Ay, wala kang gloves. Hahanapin ko pa yung mga gloves. Oh, even it's almost Halloween. Ayan na guys. Let's go na. Huwag na mag-10. 3:30 na. I'm gonna go na. Oo. Bye. Bye, Kuya. Bye na. Ingat ka, ha? Love you. Ano? Akala mo iiwan ka ni Mami? Ha? Akala mo iiwan ka, Mami?
Opo. Si Daddy guys ay nasa ano na, nasa... Ay, mag-ipit muna tayo. Ayun, lagi kami nag-aaway nito pag ano. Yehey! Ayan na. Ayan na yung... Ako naman din yung kakain guys. Ito, mag-ano lang ako ng pandesal. Hindi ako masyadong nagugutom kasi sa umaga. Kaya ito, tinapay lang. So, kwento ko lang sa inyo guys, no. Dati kasi sa Holy Cross si Ethan nag-aaral. It's a private school. Tapos nagbabayad lang kami ng tuition doon. Nung lumipat kasi kami ng ano, parang mini town na malapit sa work ni Daddy, nilipat din namin siya sa public kasi walang private school dito. Ever since na dumating kasi kami dito, naka-private school si Ethan. Catholic school yung pinasukan niya. And then, sa doon is wala akong problema sa kanya. Like, meron kaming iilan-ilan lang na sinisita. Like, yung mga normal na behavior dyan sa Philippines natin na yung malikot na bata. Ganun naman talaga, di ba? Like, kung i-compare mo kasi yung si Ethan at tsaka yung mga bata dito is more on matured kasi talaga ang mga bata dito. Kasi si Ethan, matagal namin nasundan. Tapos, na medyo na baby talaga namin siya ng matagal kasi nga, ilang taon na siya nung nasundan namin siya. So, talagang baby namin siya. Baby namin siya sa lahat, pati kay Daddy. So, nung lilipat namin siya dito, ang daming reklamo ng school. Like, sinasabi nila na iba daw ang behavior ni Ethan, na malikot daw, hindi daw nagpe-pay attention, at kaya ang dami daw mga, alam mo yung ang dami nilang ano, tapos pinatawag pa kami ni Kevin noon. Sabi nila na if kailangan daw namin mag-seek ng doktor, sabihin lang daw sa kanila kasi willing daw sila mag-help. Sa isip-isip ko, sa isang taon mahigit ni Ethan sa Holy Cross, wala namang sinabi yung doktor, yung school sa kanya noon. And then, lagi nga siyang pinupuri dati sa school niya na ano, si Ethan is magaling sa academic, malambing na bata. Hindi ko alam kung may difference lang talaga yung ano dito, public school. Pero, pinolo up na din namin siya sa pedia. Ang sabi nung pediatrician nila is, na dahil lang daw sa gadget. So, imbis na bibilan sana namin siya ng iPad, hindi na namin siya binilan. Sakto yung dalawang phone niya is nasira na din. And ang screen time lang niya everyday is 40 minutes, 45 minutes. TV lang siya, wala na ibang gadget. So, nung binigyan namin siya noon, nung hindi na namin siya binigyan pala ng cellphone, medyo nag-improve naman si Ethan. Like, normal pa din na malikot na bata. Mas okay sa akin na malikot siya dito kaysa yung matamlay siya. Kasi pag matamlay siya, may sakit siya noon. Tapos, yung listening, aminado kami ni Kevin noon. Kasi hindi talaga siya yung stay focused na alam mo yung pagsabihan mo siya na agad-agad niyang naiintindihan. Kailangan mo pa din na ipaintindi sa kanya na ipaintindi. Kasi, syempre, 6 years old pa din naman siya eh. But, meron kaming follow-up check-up ngayong October 3 sa family doctor naman namin. Isusubukan namin kung ano ba talaga yung masasabi niya kay Ethan. Kasi, bakit ganyan? But, yeah. Iba dito. Kasi, talagang kung malikot ka, tapos nirereklamo ka. Malikot ka na bata, ikot ka ng ikot, irereklamo ka nila. Kaya minsan, napapaisip kami ni Daddy na, pabalik na lang kami ng city, ganun, babalik na lang tayo kasi yung anak natin, ibalik na lang natin sa private school. Pero syempre, naiisip ko din minsan na mas okay sa akin yung safety ni Daddy. Kasi kung babalik kami ng city, ulit na naman na 1 hour mahigit yung biyahe niya. So, delikado during winter pag bumabiyahe siya kasi
Pag nag-i-snow, nagbi-blizzard, talagang makapal yung snow sa daan and madulas. Nadulas na kasi siya nung last time na winter. Kaya natakot na ako. Tapos sabi pa niya, minsan nakakaidlip daw siya sa biyahe. Compare dito, ang biyahe na lang niya is 20 minutes or 15 minutes. Andito na siya sa bahay. So nakakapahinga kaagad siya. Si Daddy kasi talagang niisip ko. So far naman, nag-improve naman si Ethan na wala na siyang gadget. Talagang nakakasira talaga ang gadget. Kaya si Elisha, hindi namin siya pinapaano ng screen time. Panay laro lang siya, hinahayaan ko lang siya mag-ikot-ikot, magkalat. Nakakainis makakita ng kalat, pero alam mo yon. Lalaba muna ako guys kasi puno na yung basket namin. Gising na ang bebe. Gising na ang bebe namin. Binuksan ko yung bintana para maarawan kami. Kasi alam nyo guys, sa winter, kahit na ganito kasikat yung araw, hindi na namin mararamdaman yung yung init ng araw kasi mas nangingibabaw na yung lamig niya. Drink water. Nakaligo na pala siya. Elisha! Baba! Ano naman gagawin mo dyan? Dali na! Ayan na si Kuya. Galing ako sa school. Ang dali ko na ako. Super cold sa outside. And it's fall na! It's fall na. It's fall na. You could jump in leaves. Even when all the leaves is fall off, that means it's Halloween. Guys, ayan, magme-merienda na si Kuya. So, every time na umuwi siya, meron silang notebook. Itong notebook na ito, dito nila sinusulat lahat kung ano yung mga ginagawa nila sa school. Ayan, may sinulat siya dito. Sa wakas, nag-improve naman yung writing niya nung tinuturuan ko siya pag umuwi sa school. Tapos, may every first of the month ng may pinapadala si teacher na, ito, tawag nila bingo Tapos, may mga kailangan na basahin si Ethan. Kailangan siya makabasa everyday ng 15 minutes para lang mag-improve yung reading niya. And then, meron din silang pinadalang calendar. So, may calendar. Ayan yung calendar nila. Tapos, nilalagay kung ano yung walang school, wala silang pasok, ano gagawin nila. So, ngayon, magsusulat ako for tomorrow. Dito sa notebook naman niya. Magno-note ako ni teacher kasi hindi makakapasok si Ethan ngayong Thursday kasi pupunta kami sa check-up. So, ngayon ako magsusulat para bukas mabasa ni teacher. Sino mag-check up? Ikaw at saka si Daddy, di ba? Bakit ako check up niya? Nagpa-schedule ako check up ni doctor. So, ayan na guys. Kakain lang si Kuya. Guys, dito ako sa labas. Kukuha ako ng meter namin sa kuryente. Every first of the month, 1, 2, 3 of the month, kailangan namin kukunin yung yung reading ng metro para i-send ko siya sa online, sa app lang din. So dito guys, ang tawag namin dito sa electric namin dito is Manitoba Hydro. So ang mga agent ng Manitoba Hydro, hindi na sila pumupunta isa-isa sa mga metro. So kung sino yung kung sino yung magbabayad ng kuryente, sila na din yung magbabasa nung kuryente. So gaya namin, kami yung nagbabayad ng kuryente. So kami din yung nagbabasa. Tapos sinisend lang namin siya sa app online. Guys, nagluluto na ako ng dinner namin. Nagprito lang ako ng pampano. And then meron pa sa fridge na kailangan namin ubusin para hindi mapanis. So yeah, hanggang dito na lang for today's video, guys. Don't forget to subscribe my channel, share my video, and don't forget to follow my social media accounts. Bye!